Hi world, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Sis Noah, the Hug Father channel. Today, ang ating topic ngayon is kailan at bakit tayo mag-i-inject sa ating mga alagang biik. Ang ginagawa namin, practice namin sa aming farm dito sa Sis Noah, the Hug Father, is yung 3 weeks na mga piglets, saka na kami mag-inject ng vitamins. Then, yung ginawa namin ngayon, ito yung mga biik na pinanganak ni Mukang na 15 days na. Kaya nag-inject kami ng vitamins sa kanila. 7 lang to sila. Kaya madali lang itong pag-i-inject sa kanila. Kasi kasama din namin dyan si Uncle Joe, ang aking kapatid na si Cyril na nurse din. So marunong mag-inject. At saka ang taga-videography namin ngayon, si Benji, ang asawa ng aking kapatid. So silang tatlo ngayon ang nag-inject dyan sa mga biik ni Mukang. Kasi 15 days na po yan ang kanilang ambiik. Malaki lang dahil talagang malaki ang nila, yung breeding nila, kasi puro large white yan, large white si Mukang. Ang ginamit din namin na semen is large white. Sa ngayon, ang aming breeding ngayon dyan sa aming kulungan, puro large white ang ginamit namin na semen. Puro yan lang kay Nonita at saka kay Olivera, dahil ang ginamit namin is Pitren. Ang ginamit namin ng semen. So, mostly ang ginamit namin talaga dyan sa aming inahin, large white. Kaya malaki sila, malaki yung mga nila biik, lalo na itong si Mukang dahil 7 lang. So, malaki yung nila, malaki yung anak niya. Tsaka malusog talaga. Ano pa lang yan 15 days pa lang yan. Then, ang next na mga anak, si Marites, nanganak siya noong September 21. Kaya, kagabi din, kagabi inject din sila ng iron at pinutol din ang mga ngipin sa ating mga biik. Kaya sa practice din namin, every 3 days after sila pinanganak, saka na namin putulan ng ngipin at mag-inject kami ng iron. Kaya yan ang ginagawa namin sa mga practices namin sa ating farm dito sa Sis Noah, the Hug Father channel at farming. So, ito po ang ginawa ngayon. Ito muna kay Mukang na mga anak ang na-inject. Kaya yan po ang nangyayari. So ito na po yung 3 days na anak ni Marites. Within 72 hours, pinutulan na namin ng ngipin at in-inject ng iron. Sila pa rin tatlo, si Uncle Joe, si Cyril Aling, ang aking kapatid, at saka si yung Benji, yung asawa niya. So, silang tatlo ang nagputol din ng ngipin at saka nag-inject si Benji, nagpa-practice yan. Siya yung mamaya siya na rin yung nagpuputol sa 7 yata na mga biik. After si Uncle Joe na tinuruan siya, then hands-on siya, mag-practice siya para marunong din mag putol ng ngipin ng ating mga biik. Ano pa lang to, 3 days pa lang to, hindi pa sila masyadong malaki kasi 3 days pa. At ang nito, practice namin is yun nga, putol after 3 days, 72 hours putol at saka inject ng iron. Ngayon, in-inject siya ng iron ng aking kapatid na si Aling. So yan po ang naghanap namin ngayon sa aming
farm dito sa Sis Noah, the Hogfather. Kasi next day din, I think by Thursday, aakyat si Paul, yung aming technician, at i-inject niya lahat yung mga inahin, yung mga malalaking baboy din. At saka magdi-disinfect na naman kasi ang ano nga doon, ang napag-usapan na dapat every 3 or 4 days mag-disinfect talaga sa outside and inside sa kulungan para iwas talaga tayo sa mga pangyayari ngayon sa yung pinaka masakit na mga virus sa ating alagang baboy, mga ESF. So, yan po ang practice namin ngayon dito sa na talagang stricto na kami. Hindi makapasok yung mga taong hindi maliligo. Dapat maligo muna bago ka papasok din sa kulungan. So, ganyan po ang nangyari. Tapos si Paul, pagdating niya sa Thursday, of course, maliligo muna siya dyan sa bahay. Then, mayroong mga gamit dyan. Saka may butas para makapasok dyan sa ating kulungan. Kaya yan po ang mga ganap sa ating kulungan. Sana po mag-comment kayo para din malaman natin kung ano pa yung mga practices niyo sa inyong kulungan. Dahil siyempre mayroon tayong kanya-kanyang practices sa ating kulungan, saka practices sa ating pagkaalaga ng baboy. It's better to learn from others as well. At apply mo sa yung sa yung babuyan. Kasi ganun talaga. Ito na si Benji na ang nagputol ng ngipin sa mga biik. Nagpa-practice pa lang, so kaya medyo matagal pa, pero ganun talaga yan. Kung gusto mong matuto, you need to do it. Kasi kung hindi ka rin gagawa, hindi ka matuto. Dapat matuto ka rin sa gawain. Kaya sinasabi ko na sa lahat ng mga dumadaan, nakapanood sa ating video o vlog na to, please don't hesitate to subscribe, like, and comment sa ating mga uploaded na mga video, lalo na sa mga experience nyo. At saka sa mga beginners, please don't hesitate also to ask question, kasi baka masagot din natin yung mga question nyo. Kaya sa mga lahat ng mga magbababoy, kami po we always pray na sana mawala na yung ESF. At saka ingat din kayo dahil alam natin ang Pilipinas ay always mayroong mga bagyo, mayroong mga storm. Yung ating mga alaga, sana malayo sila sa mga baha na hindi matubig, kasi mahirap na. Alam natin kung ano mangyayari, na kung kawawa din ang baboy na mabahaan siya. Kaya dapat talaga is take care, titingnan kung may baha, iakyat ang mga baboy para iwas sila sa kanilang mga problema sa sakit, at saka baka mawala din dahil sa baha ang ating mga baboy. Kaya mga kapatid, please subscribe and like and comment, and it's good also to share. Kaya kami po sa inyong lahat dyan, maraming salamat, at patuloy tayo sa ating mga gawain ngayon at magpakailanman, kasi ito yung buhay natin, ito yung life natin, na magiging magbababoy, magiging farmers, para matulungan yung iba nating mga higala. Sa lahat ng mga subscribers, thank you for your support, for your comment, and thank you na sana tayo po ay pagpalain ng ating mga Panginoon. Sa ating lahat dyan, sa inyo, sa amin, o sa lahat ng mundo na magbababoy. God bless and good luck sa ating mga gawain, para lang makita natin ang ating mga alaga na healthy, walang sakit, mga biik, at saka mga malalaki na sa ating mga inahin at sa ating mga fattening. Sana po din tataas din sana ang presyo ng baboy, para din po na mabigyan tayo ng ating magandang buhay,
sa ating mga financial na naganap natin o nagastos natin sa ating babuyan. Again, to all our kababoy, maraming salamat po sa inyo and God bless us all.